Meron! May kubo doon at may babaeng nakatira. Bilisan niyo yung umuwi. Huwag kayong magpapaabot ng dilim dito sa bundok. Ginulo mo ang buhay ko? Alam mo bang ang saya ko nang makilala kita? Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Wag po! Tigilan mo na ako! Hindi ko sinasadya! Nagbibiro lang ako! Kung gano'n ako, hindi ako nagbibiro. Dapat kapag sinabi mo, dapat mo yung tuparin. Wag! Wag! Bitawan mo ako! Akin ka na. Hindi mo ako matatakasan. Kung hindi mo tutuparin ang iyong sinabi, mas mabuti pang patayin na lang kita. Wag po! Wag po! Magandang gabi sa iyo, Miss Anne, at sa lahat ng taga-subaybay ng seryeng Takip Silim. Tawagin mo na lang akong Aldrin. Tubong Unisan, Quezon Province, pero laking Manila. Kagaya ng iba, meron din akong nakakatakot na karanasan na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Karanasang nagbigay sa akin ng aral na hindi lahat ng bagay ay pwedeng gawing biro at kalokohan. Nangyari ang aking karanasan taong 1998. Umuwi ang aking ina na si Dolores sa Unisan, Quezon, kasama ang aking dalawang kapatid at bayaw na si Ronel. At dahil wala naman akong gagawin dahil nakalive ako sa trabaho, ay naisipan ko na sumama na rin sa kanila dahil sa totoo lang ay 10 taon akong hindi rin nakauwi sa aming probinsya. Namimiss ko na rin ang mga happenings doon kasama ang aking mga pinsan. Kahit malayo ang biyahe ay hindi naman ako nainip dahil sa magagandang tanawin na aming nadaraanan. Talagang marami na ang naging pagbabago pauwi sa aming probinsya sa loob ng 10 taon. Pagdating namin ng Unisan, Quezon, ay kaagad naman kaming sinalubong ng aming mga pinsan. Masayang-masaya ang lahat. Dahil matagal na hindi nagkita ay naroon ang kumustahan, biruan at kwentuhan ng mga nangyari sa buhay sa nakalipas na 10 taon. Pinsan, long time no see ah. Musta na? Uy, okay lang ako, pinsan. Ayos, meron ng malalaking itik na alaga si Pinsan Rading. Hindi ba't yun ang paborito mong pulutan?
Oo naman. Siya nga pala mga pinsan. Etong bayaw ko, si Ronel. Kumusta mga insan? Okay, bayaw. Umiinom ka ba ng lambanog? Oo naman. Tara, pasok muna kayo sa loob para makapagpahinga. Tuwang-tuwa ang lahat, Miss Anne, nang dumating kami doon. Kaagad silang pumasok sa loob ng bahay. Papasok na rin sana ako nang mapalingon ako sa kalsada kung saan nakita ko ang pagdaan ng isang babaeng maganda. Napakahaba ng kanyang buhok na umaabot hanggang baywang. Nakasuot siya ng mahabang damit na kulay itim. Napatingin siya sa akin kaya naman saglit kaming nagkatitigan. Bahagya akong umiti sa kanya. Saglit din siyang tumigil sa paglakad na para bang iniisip kung sino ako. Lalapitan ko sana siya para magpakilala nang tawagin ako ni Pinsang Boy. Pinsan, pasok ka na dito para makapagpahinga ka. Oo, saglit lang pinsan. Saglit ko lang nilingon si Pinsang Boy. Nang ibalik ko na ang aking paningin sa kalsada, ay wala na roon ang babaeng maganda na aking nakita kanina lang. Kaya naman, nagmamadali akong nagpunta sa kalsada para tanawin ang babaeng nakita ko kanina lang, subalit wala na siya. Hindi ko na nalaman kung saan siyang direksyon nagtungo. Kaya naman, napakamot na lang ako ng ulo. Noon muli akong nilapitan ni Pinsang Boy. Pinsan, may problema ba? May babae kasi ako nakita kanina, pinsan. Ang ganda niya. Nakasuot ng itim na damit. Parang dalagang Pilipina talaga. Nako, talaga maraming magagandang babae dito, pinsan. Kaya lang mag-iingat ka, baka mapasubo ka. Dayuan ka pa naman. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng aking pinsan, Miss Anne. Pero hindi talaga nawala sa isipan ko ang wangis ng babaeng nakita ko. Naisip ko nga na sana'y muli ko siyang makita. Matapos nga na kami ay makapagpahinga, ay pinuntahan namin si Pinsang Rading na nakatira naman sa paanan ng bundok. Dumaan kami sa ilog at maraming kakahuyan bago kami nakarating sa bahay ng pinsan namin na si Rading. Sa pagkakataong ito ay kasama ko na si Kuya Antonio, si Pinsang Boy at Jess at ang aking bayaw na si Ronel. Natuwa naman si Pinsang Rading nang makita ako at ang aking bayaw na si Ronel. Kaya naman kaagad siyang nanghuli ng 2 sa alaga niyang pato. Ipinaluto niya yon sa kanyang asawang si Linda. At matapos nga lang ang halos 1 oras, ay naluto na ang adobong itik sa gata. O Aldrin, pinsan. Alam ko na paborito mong adobo sa gata na itik. Kaya yun ang pinaluto ko kay Linda. At saka meron akong lambanog dito. Aba, ayos yan, pinsan. O ano pang hinihintay natin? Simulan na ang inuman.
Sumang-ayon naman ang lahat, Miss Anne. Nagsimula kaming mag-inumang magpipinsan. At dahil napasarap nga ang aming inuman, ay mabilis na naubos ang lambanog. Ay, ang dami pa nating pulutan ah. Pero wala nang lambanog. Walang problema kung ganun. Bumili pa tayo. Oo, dun sa bundok. May naglalambanog dun. Tara pinsan, samahan mo ako para makabili tayo ng lambanog. Sige, tayo na. Mura dun kay Tata Ingo. 120 lang isang container. Bakit mura nga? Sama nga ako. Noon din ay umalis kami sa bahay ni Pinsan Rading, Miss Anne. Umakyat kami sa bundok kay Tata Ingo para bumili ng lambanog. Tama nga ang mga pinsan ko. Mura nga ang lambanog ni Tata Ingo. Pagamat natutuwa ang matanda nang bumili kami ng lambanog, ay naroon din ang pag-aalala niya. Mag-aalas 5 na mga amang. Bilisan niyo nang umuwi. Huwag kayong magpapaabot ng dilim dito sa bundok. Bakit naman po, Tata Ingo? Baka kayo ay maligaw at mahirapan na kayong makababa ng bundok. At baka makatuwang kayo ng mga nilalang na hindi nakikita. Mahirap na. Salamat po sa pag-aalala, Tata Ingo. Pero sanay na po kami si dilim. Huwag kang pakasiguro, amang. Lalo pa tayuan ka lang dito. Hiwasan niyo rin ang maging paborito dito sa loob ng kupat. Baka makatuwaan kayo ng mga kakaibang nilalang. Naku, salamat po sa paalala, Tata Ingo, pero modern age na po ngayon. Sa Maynila, wala naman pong ganyan. Napansin ko na parang nainis si Tata Ingo. Hindi na siya kumibo. At dahil nakainom na nga ako, ay naging mayabang ang dating ko ng mga pagkakataong ito. Habang pababa kami ng bundok ay panay pa ang kwento ko sa aking mga pinsan na hindi totoo ang mga lumang kwento na yon. Hanggang sa meron kaming madaanan na isang maliit na bahay kubo na kung saan ay muli kong nakita yung babaeng maganda. Nadaanan namin ang bahay nila kung saan natanaw ko na meron pa pala siyang kasama doon. Bale, 4 silang babae na puro mahahaba ang buhok. Sa pagkakaalam ko ay kanina wala naman kaming bahay kubo na nadaanan pero hindi na yun mahalaga sa akin ng pagkakataong yon, Miss Anne. Ang mahalaga sa akin ay makilala ang magandang babaeng yon. Dahil sa muling pagkakataon ay nagkatitigan kami ng magandang babae. Kaya naman gumawa ako ng dahilan para saglit na magpaiwan sa aking mga pinsan. Ronel, Jess, mauna na kayo. Magbabawas lang ako. Hindi ko na kasi kaya eh. Biglang sumakit tong tiyan ko. Sige, mauna na kayo. Baka maligaw ka, pinsan. Mas mabuti pang hintayin ka na lang namin. Oo nga, Beo. Kagubatan pa naman to. Sige, pero lumakad na kayo ng bahagya. Doon na kayo. Nakakaya kasi pag naamoy niyo yung dumi ko. Natatawa pa ako nang sinabi yon sa aking pinsan at bayaw. Tapos ay
Palingon-lingon ako sa magandang babae na panay pa rin ang tingin sa akin. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Para akong nababato-balani sa kanyang mga tingin na kahit anong iwas ng aking paningin ay hindi ko mapigilan na tumingin sa kanyang mapupungay na mga mata. Nang makalayo na ang aking bayaw at pinsan, ay marahan akong lumapit sa bahay kubo kung saan nakatayo sa harapan nun ang babaeng maganda na nagsasaling din ng lambanog sa galon. Lahat sila ay napatingin sa akin. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din sa'yo. Ako si Aldrin. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Amelia. Ang ganda mo naman, Amelia. Kaninang tanghali kung natatandaan mo, nagkita na tayo sa baryo. Napadaan ka. Oo. Natatandaan ko. Kahit kinakabahan ako, ay natutuwa pa rin ako, Miss Anne, kasi nakita ko na mas lalo palang maganda si Amelia sa malapitan. Kahit tipid na tipid ang kanyang mga ngiti, ay para yung may gayuma na humahatak sa akin para sabihin kung ano ang gusto kong sabihin. At dahil nasa ilalim na ako ng espiritu ng alak, ay malakas na ang aking loob. Amelia, pwede ba ako umakit ng ligaw sa'yo? Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako sanay ng binibiro. Aba, hindi naman ako nagbibiro, no? Liligawan talaga kita. Sige. Nakita ko ang matamis na ngiti sa mga labi ni Amelia, Miss Anne. Tapos ay napatingin siya sa mga kasama niyang mga babae na naroon. Hindi man kumikibo ang mga yon at ayaw makisali sa aming usapan, ay nakita ko na masaya din sila para kay Amelia. Kaya naman agad akong nagpaalam kay Amelia dahil alam ko na naghihintay na ang aking bayaw at pinsan na nasa di kalayuan lang. Nang makabalik ako kina Ronel, ay nagbiro pa siya na masyado daw yatang marami ang aking inilabas kaya ang tagal ko sa likuran ng malaking puno. Ewan ko, Miss Anne, dahil bahay kubo naman ang pinuntahan ko at hindi malaking puno. Ang mahalaga sa akin ng mga pagkakataong yon ay nakilala ko si Amelia. Nang makabalik kami sa bahay ni na Pinsang Rading, ay itinuloy namin ang aming inuman. Napasarap ang aming kwentuhan at inaabot na kami ng 9:00 ng gabi. Naubos na ang 1 galong lambanog at ubos na rin ang pulutan. Kaya naman nagpaalam na kami kay Pinsan Rading. Kagaya ng dati ay tatahakin namin ang kakahuyan at tatawid ng ilog bago makarating sa baryo. Kung alam ko lang nagagabihin tayo, sana nagdala ako ng flashlights. Oo nga eh. Ang dilim pala dito pag pauwi na. Maliwanag naman ang buwan kaya hindi tayo masyadong mahihirapan sa daan.
Huwag na kayong magreklamo. Nag-enjoy naman tayo, di ba, pinsan boy? Oo naman, no? Noon ko napansin, Miss Anne, na bilog nga pala ang buwan ng gabing yon. Tapos ay umaambon ng bahagya. Tapos ay naramdaman ko rin ang banayad na hampas ng hangin sa aking balat. Noong una ay mahina lang ang hangin, pero di naglaon ay unti-unti itong lumalakas. Ang mga sanga ng mga punong kahoy ay naglalangit-ngitan habang humahampas ang malakas na hangin. Narinig ko na rin ang mga huni ng kulisap at mga panggabing hayop gaya ng kwago. Di nagtagal ay huminto ang ihip ng hangin. Napansin ko na parang may kung anong nilalang na lumilipad ang saglit na tumakip sa liwanag ng buwan sa tapat namin. Inakala ko na ako lang ang nakapansin ng bagay na yon. Si Kuya Antonio din pala. Nakita ko na kumuha si Kuya Antonio ng mga natuyong palapa o dahon ng nyog. Sinindihan yon ng lighter hanggang sa magliyab yon at makalikha ng liwanag sa paligid. Tapos ay tumingala kaming lahat. Nangilabot ang buo kong katawan nang makita ang isang babaeng nakatayo sa ibabaw ng dahon ng nyog. Mahaba ang buhok na umaabot na sa talampakan. Nakasuot ng purong itim na gown. Namumula ang mga matang nanlilisik sa galit. Tapos ay umangil yon, kaya kitang-kita namin ang mahahabang pangil nun. Mapapasigaw si Kuya Antonio. Naku po, binangunan yan. Takbo na! Pinsan Aldrin, tayo na. Nagsisigawan na kaming lahat sa pagkataranta at takot, Miss Anne. Kumaripas na kami ng takbo na tanging ang liwanag ng buwan ang gabay sa madilim na kakahuyan. Hinabol kami ng binangonan o isang uri ng aswang na nakakayang lumutang sa hangin, pero nakatagilid siya ng lipad. At ang kanyang mga buhok ay nagagawa niyang pahabain pa ng husto at gamiting sandata. Kitang-kita ko nang pumulupot sa paa ni Kuya Antonio ang buhok nun. Kaya nadapa si Kuya Antonio at napasubsob sa putikan. Dahil malapit na kami sa ilog sa mga pagkakataong ito. Uy! Kuya Antonio! Aldrin, tumakbo ka na! Iligtas mo sarili mo! Napilitan akong tumakbo. Balot ng takot ang buo kong pagkatao. Sa unang pagkakataon ay naranasan ko ang nakakatakot na pangyayaring ito. Nakita ko na hindi kumikilos si Kuya Antonio. Kaya iniwanan ko na siya. Tumakbo ako ng mabilis. Naiwan na nga ang suot kong tsinelas. Kahit nakapaalang ay tinawid ko ang ilog para sumunod kina Ronel, Jess at Pinsang Boy. Hindi ko naramdam ang matutulis na bagay na aking natatapakan, kagaya ng mga bato at tinik na tumutusok sa aking mga paa at binti. Ang mahalaga ay makalayo ako sa lugar na yon at matakasan ang binangonan. Nang makatawid kami sa ilog ay patuloy pa rin kaming tumakbo. Hanggang sa matanaw na namin ang kalsada. Nagmamadali kaming tumungo sa kalsada kung saan napansin namin na parang tinigilan na kaming habulin ng binangonan.
Ilang ulit akong tumingala sa himpapawid sa lahat ng direksyon. Natiyak ko na wala na nga ang binangonan. Hingal na hingal at pagod na kaming lahat. Wala na siya. Napagod na rin siguro sa kakahabol sa atin. Oo nga. Ano na kaya nangyari kay Kuya Antonio? Hindi pa tayo ligtas. Natigilan akong muli. Napatingin kay pinsang Jess. Tapos ay muling tumingala sa langit. Hinanap sa lahat ng direksyon ang binangonan. Wala naman akong nakita doon. Huli na nang malaman ko na ang binangonan pala ay nakatayo sa di kalayuan sa bandang likuran ko. Kaya pala biglang nagtakbuhan sina pinsang Boy, Jess at Ronel. Hindi ko na nagawa pang tumakbo dahil ang mahabang buhok ng binangonan ay pumulupot na sa kanang paa ko. Kaya nang pinilit kong tumakbo ay nadapa ako. Noon, nakalapit sa akin ang binangonan. Galit na galit siya sa akin. Alam mo bang galit na galit ako sa mga sinungaling? Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo. Wala akong kasalanan sa iyo. Sinungaling ka? Makakalimutin ka pa. Ang sabi mo'y liligawan mo ako. Naghintay ako pero hindi ka dumating. Kaya ako na lang ang pumunta sa'yo. Amelia? Ako nga. Nananahimik ang puso ko, binulabog mo. Tapos hindi ka pala marunong tumupad sa iyong pangako. Patawad. Nakalimutan ko bumalik kasi napasarap ang inuman namin. Huwag kang mangangako. Kung hindi ka tutupad, hindi ako nakikipagbiruan. Kinulong mo ang buhay ko. Alam mo bang ang saya ko nang makilala kita? Pero sinungaling ka pala. Alam ko nakatapusan ko na dahil sa matinding galit na nakikita ko sa mga mata ni Amelia. Pero alam ko rin na nagpipigil pa rin siya ng galit dahil kung gusto talaga niya akong patayin, dapat ay kinagat niya na ako agad. Nang maramdaman ko na lumuluwag ang pagkakapulupot ng kanyang buhok sa aking paa, ay kaagad ko siyang tinulak. Tapos ay tumakbo ko ng mabilis. Hindi mo ako matatakasan! Akin ka na! Pati ang kaluluwa mo! Narinig ko ang malakas na sigaw ni Amelia. Kaya takot na takot ako. Kahit pagod at masakit na ang aking paa, ay patuloy akong tumakbo sa kalsada para makalayo sa kanya. Paminsan-minsan ay bahagya ko siyang nililingon at nakikita kong patuloy niya akong sinusundan. Alam ko na naglalakad lang siya sa kalsada pero napansin ko na hindi naman pala sumasayad sa lupa ang kanyang mga paa. Nang makarating ako sa bahay ni Tio Atoy, ay naroon na si Ronel, Jess at pinsang Boy. Pagod na pagod akong pumasok sa loob ng bahay. Alam na ni Tio Atoy ang nangyari. Mabuti naman at nakaligtas ka pa. Ano pong klaseng nilalang yun, Tio? Binangonan ang tawag dito sa amin. Isa yung uri ng aswang na kung lumipad ay patagilid.
Nakakatakot naman. Pero sandali. Bakit nagalit sa inyo ang binangonan? May ginawa ba kayong hindi maganda? Hindi kumikibo ang aking mga pinsan. Nagkakatinginan sila at pilit na inaalala ang maghapong nagdaan. Hanggang sa masabi nga ni Pinsan Jess na umakyat kami sa bundok at bumili ng lambanog kay Tata Ingo. Yun lang naman po yung ginawa namin tapos bumaba na kami ng bundok. Meron po kasi kaming nadaan ng bahay kubo pababa ng bundok. Wala naman bayaw eh. Meron! Naalala mo nung sinabi ko na dudumi ako? May kubo doon at may babaeng nakatira. Malaking puno yun. Huwag na kayo magtalo. Tama si Aldrin. May narinig nga ako na may kubo sa gitna ng gubat na may nakatirang mga babae. Meron silang pambulag o yung mahikang itim na ang tanging lamang makakakita sa lugar nila ay yung mga taong magugustuhan din nila. Noon ko naisip na kaya pala malaking puno ang tingin ng aking bayaw at pinsan sa kubo ay dahil sa mahikang itim ng mga binangonan. Kaya hindi ko na rin inilihim ang lahat. Ako po pala ang may kasalanan ng lahat. Kasi pagdating ko kahapon, nakita ko na yung babaeng maganda. Tapos nung bumili kami kay Tata Ingo ng lambanog, nakita ko ulit siya. Nakipagkilala ako at nangako na aakit ng ligaw. Pero hindi ko po natupad. Kaya pala nagalit sa'yo kasi nga hindi sila pwedeng biruin. Nakursunadahan ka ng isa sa kanila kaya ikaw lang ang nakakita sa lugar nila. Kaya hindi ka niya titigilan. Ano pong dapat gawin? Pag sikat ng araw umalis ka na dito. Huwag mo nang sabihin sa inay at mga kapatid mo ang nangyari. Mabuti at doon na sila natulog kila Charing. Hindi nila dapat malaman ang tungkol dito kundi matatakot ang mga yon. Sige po, naiintindihan ko. Pagkatapos noon ay pinapunta na kami ni Tio Atoy sa kwarto na kung saan ay sawali ang dingding noon. Noon ko napansin ang maraming sugat sa aking talampakan. Merong mga tinik at marami ring gasgas sa aking binti at braso. Nang humiga na ako, ay muli akong kinabahan nang marinig ang malakas na kalabog na nagmula sa bubungan ng bahay ni Tio Atoy. Parang may isang mabigat na bagay na bumagsak doon. Alam ko na si Amelia yon dahil kagaya ng sinabi ni Tio Atoy. Hindi niya ako titigilan. Kaya naman, kaagad akong bumangon at tumingin kina Boy at Ronel. Nakikiramdam din sila sa paligid. Di nagtagal ay katahimikan. Ilang sandali pa'y nakarinig kaming muli ng kaluskos sa yero. Parang kinakamot yon ng matatalas na kuko. Masakit yon pakinggan. Nakakakilabot. Amelia! Parang awa mo na. Tigilan mo na ako. Sige na. Patawarin mo na ako sa ginawa ko. Napaiyak na ako, Miss Anne,
Dahil na rin yun sa sobrang takot na aking nararamdaman. Hindi ko akalain na ang isang napakagandang babae na kagaya ni Amelia ay isa palang nakakatakot na nilalang. Isang binangonan na kinatatakutan sa Unisan, Quezon Province. Di nagtagal ay umangat ang dingding na sawali ng bahay. Nagsigawan kaming lahat sa takot. Nakita ko na nahiwa ng matatalas na kuko ni Amelia ang sawali, kung kaya muli kong nakita ang buo niyang mukha. Ang galit niyang mga mata na pulang-pula. Ang mahahaba at makakapal na kilay. Ang matatalas na pangil at mahabang buhok. Sobra ang sama ng tingin niya sa akin. Noon pumasok sa kwarto si Tio Atoy na dala ang itak at buntot pagi. Kaagad niyang winasiwas sa hangin ang buntot pagi. Narinig ko ang pag-angil ni Amelia. Bahagya siyang lumayo sa nasirang dingding na sawali. Parang natakot din siya sa buntot pagi. Ako lang humingi sa iyo ng paumanhin. Hindi taga rito ang pamangkin ko. Hindi niya alam ang batas ninyo. Maawa kang patawarin siya. Hindi kumikibo si Amelia. Nakatingin lang siya sa akin ng masama. Tapos ay unti-unti na siyang lumayo at tuluyang umalis. Kaya naman, nang wala na si Amelia, ay hinarap ako ni Tio Atoy. Nakursunadahan ka ng binangonan. Hindi ka talaga niya titigilan. Kung ganun, kahit pala umalis ako dito, hindi pa rin ako ligtas. Kahit nasa Maynila ako, susundan niya ako kasi nakakalipad siya. Nangako ka kasi pero hindi ka tumupad. Sabi nga kasi ni Tatay Ingo kahapon, huwag maging palabiro. Hindi ka nakinig eh. Huwag mo na ako sisihin. Nangyari na ang lahat eh. Umisip na lang tayo ng paraan para matapos ng problemang to. Alam ko na. Natatandaan ko yung ginawa ng isang binata noon na natipuhan din ng binangonan. Pagsapit ng liwanag, gawin natin yon. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko kay Tio Atoy na meron pang paraan. Kaya naman naisip ko na kapag natapos ang gagawin bukas, ay magpapaalam na ako sa aking inay at mauuna nang bumalik sa Maynila. Hindi na ako natulog buong magdamag, Miss Anne. Iniisip ko kasi na baka kapag nakatulog ako, ay bumalik pa muli si Amelia. At baka sa pagkakataong yun, ay magtagumpay na siya na makuha ako. Kaya naman kahit anong pagod at antok na aking nararamdaman, ay pilit kong nilabanan. Pilit kong dinidilat ang aking mata sa tuwing mapapapikit ako. Sumandal na lang ako sa gilid ng papag upang matiyak na hindi makakatulog. Sina Ronel at Jess ay ganoon din ang ginawa. Ipinahawak din sa akin ni Tio Atoy ang buntot pagi at sinabi niya na kapag nararamdaman ko na nasa paligid ang binangonan o si Amelia, ay iwas-iwas ko lang daw ang buntot pagi at ang tunog na lilikhain nun ang magtataboy sa sino mang masamang nilalang para lumayo. At makalipas nga ang mahabang oras, ay narinig ko na ang pagtilaok ng manok. Kaagad akong nagdasal dahil buhay pa rin ako. At nang sumikat nga ang araw, ay lumabas ako ng bahay kung saan nakita ko si Tio Atoy na hawak ang isang puting manok. Iniabot niya yun sa akin. Naroon din ang isang garapon na asin.
Anong gagawin ko dito, Tiyo? Iyan ang gagamitin nating alay sa binangonan para tigilan ka. Halika, samahan mo ako kung saan ko sila nakita. Baka po saktan nila tayo. Huwag kang mag-alala. Mahihina sila kapag sikat ang araw. Saka, alay ang dala natin. Kaya hindi sila magagalit. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Tiyo Atoy. Noon din ay umakyat kami ng bundok dala ang itak, buntot pagi para sa aming proteksyon. Dala din namin ang manok na puti na gagawin naming alay. Kagaya ng dati ay tinawid namin ang ilog at kakahuyan. Sinimulang umakyat sa bundok hanggang sa makarating nga kami sa lugar nila Amelia. Itinuro ko kay Tiyo Atoy ang kubo ni na Amelia. Pero isa lamang malaking puno ng balete ang tingin ni Tiyo Atoy. Hindi rin nakita ni Tiyo Atoy ang paglabas sa kubo ni Amelia at ng kanyang mga kasama. Hindi kumikibo si Amelia habang nakatingin ng masama sa akin. Kaya naman muli akong kinilabutan. Kung noon ay hinahangad ko na muli siyang makita, ngayon ay ipinagdarasal ko na wag na kaming magkita pa pagkatapos nito. Aldrin, gawin mo na. Opo. Itinali ko sa mga paa ng puting manok ang pulang tela tapos ay isinabit yon sa bakod ng kubo ni na Amelia. Isinabit ko din ang isang garapong asin na aming dala. Ang aking mga mata ay nakatingin kay Amelia habang ginagawa ko ang pag-aalay. Inuulit ko. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng mga ginawa ko. Sana patawarin mo na ako. Hindi ko naman sinasadyang guluhin ang puso mo. Hindi kumikibo si Amelia. Nakapako lang din ang kanyang paningin sa akin. Bakas pa din ang matinding galit kaya naman bago pa may mangyari, ay niyaya ko na si Tiyo Atoy na umalis sa lugar na yon. Hindi pa kami gaano nakakalayo, ay muli akong lumingon at nakita ko nga na kinuha ni Amelia ang dala naming alay. Kaya naman, kaagad akong nagtanong kay Tiyo Atoy. Tiyo, tama ba yung tinuro mo sa akin ng paraan ng pag-aalay? Oo, ganun yun. Kapag tinanggap nila ang alay, ayos na yon. Napangiti ako kasi alam ko na nagtagumpay ako na maisagawa ng maayos ang pag-aalay. Nakita ko kasi na kinuha ni Amelia ang dala namin. Pero hindi pa rin mawala sa aking isipan ang masama niyang tingin sa amin ni Tiyo Atoy. Ganun pa man, ay alam kong yun na ang huli naming pagkikita. Dahil nang makabalik kami sa baryo, ay inihanda ko na ang mga gamit ko. Kaming dalawa ni Ronel ay nagpaalam na kina inay na mauuna na kaming bumalik ng Maynila. Sapat na ang halos 2 araw na bakasyon. Yun ang ginawa naming dahilan. Kailangan nang bumalik sa trabaho. Wala namang alam sa nangyari si Inay kung kaya pumayag siya. Noon din ay nagbiyahe kami ni Ronel pabalik ng Maynila
at nakarating naman kami ng maayos, Miss Anne. Pero nang sumunod na gabi, nakarinig si Tio Atoy ng ingay sa kulungan ng mga manok niya. Kaya naman nagmamadali siyang nagtungo roon. Iisa ang nasa isip niya. Baka meron na namang nagtatangka na magnakaw ng kanyang mga manok, kaya dala ang pamalo at flashlight ay inalam niya kung ano ang nangyayari doon. Madilim ang paligid. Inilawan niya ang bawat direksyon doon. Wala naman siyang nakitang tao. Kaya naman sinilip niya ang mga nakakulong na manok. Tahimik na ang mga yon. Pabalik na sana siya sa loob ng bahay nang sa harapan niya ay bumaba ang binangonan. Bago pa siya makakilos ay napuluputan ng mahabang buhok noon ang mga kamay at paa ni Tio Aldo, kaya hindi na siya nakagalaw. Tapos ay pumulupot sa leeg niya ang ibang buhok para sakalin siya. Unti-unting humigpit ang pagkakasakal sa kanya, kaya naman nangapos na siya ng paghinga. At sa nanlalabo niyang mga mata ay naaninag pa niya ang mabalasik na mukha ni Amelia. Galit na galit ito. Dahil sa'yo'y nawala sa akin ang lalaking gusto ko, hindi kita mapapatawad. Buhay mong kabayaran sa pakikialam mo. Lalong humigpit ang pagkakasakal ng buhok kay Tio Atoy hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng buhay. Namatay siyang dilatang mga mata at nakalabas ang dila nang iwanan siya ng binangonan. Bakas ang matinding hirap at takot sa mukha ni Tio Atoy. Nang matagal nang hindi nakakabalik sa loob ng bahay si Tio Atoy, ay hinanap na siya ni Pinsang Jess. At doon nalaman, napatay na nga siya. Ang paniwala nila ay inatake lang sa puso si Tio Atoy. Natanggap ko na lang ang nakakabiglang balita na namatay na ang paborito kong tiyuhin. Ganon man, ay hindi ko na sinilip ang kanyang bangkay sa takot na baka balikan ako ni Amelia. At yun nga po ang nakakatakot kong karanasan, Miss Anne. Isang pangyayaring hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Kaninong karne yung kinakain nyo ng biyanan mo at ng bisita mo? Mas sumasarap ang karne kapag pinahihirapan muna ang hayop bago patayin. Ibigay mo sa kanya ang karne mo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyong mga solid listeners ng kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mengay. Isa po akong simpleng tao na ipinanganak sa Laguna pero lumaki sa Palawan. Isang malaking karangalan para sa akin ang mailathala ang kwento ko sa YouTube channel ninyo. Ang totoo, marami na pong katulad na programa ninyo sa YouTube ang pinakinggan ko. Ang pinagkaiba lang ng programa niyo ay yung mismong kwento. Grabe ang pagkakasadula.
Kakaiba talaga at talaga namang nangyayari sa totoong buhay. Tulad nitong kwentong palagi kong naririnig sa lolo Myong ko na ubod ng tsismoso. Matatawag niyo siyang Reyna ng mga Marites. Sa kanya ko po nalaman ang trahedyang nangyari sa isang magandang babae na taga sa amin. Naitago na lamang natin sa pangalang Rona. Lolo Myong, ano yung mga sigawan sa labas? Nako, Mengay Apo. Yung lasinggero nating kapitbahay. Mukhang binubugbog na naman ang asawa niya. Akala ko po ba napakulong na yun nung isang buwan? Oo, pero ibang lalaki na naman to. Ganyan na ganyan din ang nangyari doon sa kabilang kapitbahay natin. Doon sa bakanting bahay na mukhang haunted house. Iba-ibang lalaki ang pinapapasok sa bahay niya. Si Rona. Rona! Rona, nasaan ka? Walang pagkain dito sa mesa. Bakit, Heraldo? Abala ko. Inayos ko yung baradong lababo sa kusina tapos binanyusan ko ang nanay mo sa kwarto niya. Masama ang pakiramdam niya kanina pang tanghali. Nagugutom ako. Pagain mo ako ng makakain. Makakain? Hindi ka nga nag-iwan ng pera para may maluto ko ng tanghalian namin. Anak na, bakit di mo diniskarte yan? Wala nang may gustong magpautang sa atin dahil hindi ka naman nagbabayad. Hoy, babae ka. Pinulot lang kita sa gubat. Kaya pagsilbihan mo dapat ako. Dahil kahit na mukha kang aswang, inasawa pa kita. Laki-laki ng katawan mo. Magtrabaho ka nga. Paano ako magtatrabaho? Eh ako nag-aalaga sa nanay mo. Ayop kang babae ka. Gutom na ako. Halika nga dito ng animal. Katuturuan kita ng leksyon, ha? 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 Geraldo! Laging ganon ang eksena halos gabi-gabi sa bahay ni na Heraldo at Rona. Kaya naawa ako nung gabi. Hindi ko kasi sila pinautang nung araw na yon. Kaya nagpunta ako sa bahay nila para alamin kung ano ba ang nangyari sa kanila. Siyempre, may dala din ako para sa kanya. Anong nangyari sa mukha mo, Rona? Kakulay mo na tong dala kong tortang talong. Wala po ito, Manong Myong. Para sa amin po ba ito? Salamat po dito sa kanin na tortang talong. Ano pong tinitingnan niyo sa likuran ko, Manong Myong? Si Doray, kumusta na? 3 araw na pong nilalagnat. Makadalhin ko po si Nanay Doray sa libreng klinika sa bayan. Kapag may pamasahe na ako. Si Heraldo, nasaan? Nasa bahay ng kumpare niyang si Mateo. Doon daw siya maghahapunan. Baka magiinuman. Alam mo, Rona, dapat hiwalayan mo na yung asawa mo eh. Tingnan mo ko. Hiniwalayan ko ang bungangera kong asawa noon. Kaya heto ako ngayon. Nakapagpatayo na sarili kong tindahan.
Awang-awa ako sa bugbog saradong mukha ni Rona. Alam mo, Apo, ilang araw ang lumipas. Nagulantang kaming mga kapitbahay ni Rona nang makita siyang nakaayos at masayang-masayang nagdidilig sa tapat ng bahay nila. Kahit ako, Apo, nagulat ako sa itsura ni Rona. Abay, nagbalik ang dati niyang ganda. Talaga po, Lo? Oo, Apo. Nabalitaan ko na lang na wala na si Geraldo sa bahay kung saan sila nagsama ng 7 taon. Nalaman ko ito nang bumili siya sa akin sa palengke. Tatlong pakete ng atsyete po, Manong Myong. Ang ganda mo ngayon, Rona. Kumusta na kayong mag-asawa? Hindi ko yata kayo narinig na nag-away kagabi. Wala ba si Geraldo kagabi kaya walang bumubugbog sa'yo? Okay lang po kami ng asawa ko. Hindi ko lang alam kung saan siya nagpunta. Wala na mga gamit niya pagising ko. Naghiwalay na kayo? Nasaan na po yung atsyete? Ah, eto. Anong gagawin mo dyan? Gagawa po ako ng tosino. Si Geraldo, kailan kaya siya babalik? Balitaan mo ko kung hiwalay na kayo. Sang-ayon po sa lolo Myong ko, Miss Anne. Ngumiti lang daw si Rona sabay talikod at naglakad papalayo. Lumipas ang 1 linggo, si Rona daw ay pinutakti na naman ng mga tsismosa. Kasama na ang lolo ko. Lagi daw kasi itong nakaayos magdamit at mabango. Lalo na nang may pinatuloy itong lalaki na may dalang kalabaw. Makisig at mas bata ang lalaki, sabi ng lolo ko. Nagtagal ng 3 araw ang lalaki sa bahay ni Rona. Alam na alam ng lolo Myong ko ang bawat kilos ni Rona dahil kapitbahay lang daw nila ito. Oh, Rona, happy-happy ka yata ah. Mukha ka ng artista. Kakaibang apil mo ngayon. Grabe naman kayo makabola, Manong Myong. Alam ba ng asawa mo na may lalaking nakatira sa bahay niyo? Hiwalay na kayo ni Geraldo, no? Aminin. Anong pangalan ng bago mong kinakasama? Naku, Manong Myong. Kasosyo ko lang siya sa negosyo. Binentahan niya ako ng kalabaw niya para gawing tosino. Tosinong kalabaw? Magtatayo na din sana ako ng tindahan. Pero dahil wala pa akong pambayad ng pwesto sa palengke, ilalako ko na lang muna. Sa kwento ng lolo Myong ko, iniwanan daw siya ni Rona agad-agad. Sumilip daw ang gwapong lalaki sa bintana habang naninigarilyo. Seryoso daw ang mukha nitong nagbigay-pugay sa kanya. Nang gabing yon, hindi mapakali ang lolo ko dahil atat na niyang malaman ang iba pang impormasyon ni Rona. Patago siyang nagpunta sa bahay ni Rona para sumilip sa bintana. Ay, kalabaw! Ay, sorry ho, Manong.
Miyong, Pinakain ko lang kasi yung kalabaw sa likod ng bahay. ano yung dala-dala mo? Manok ko. Uulamin ho namin bukas. Ay, bakit mo pinapalo ng buhay ang manok? Katayin mo na lang agad para hindi na mahirapan pa. Hindi niyo po ba alam na mas malasa ang karne kapag binubugbog ang laman bago katayin? Mas sumasarap ang karne kapag pinahihirapan muna ang hayop bago patayin. Dahil sa mga dugo na namumuo papunta sa laman. Natakot daw si Lolo sa sinagot ng lalaki. Gwapo ito, pero mukhang sadista. Sa pamamagitan lamang ng kamay, ay binali ng gwapong lalaki ang liig ng manok na agad na namatay. Ano bang pangalan mo? Mateo po. Mateo. Hindi ba ikaw yung kainuman ni Geraldo nung nakaraan, sabi ni Rona? Kabit ka ba ni Rona? Mateo! Halika na, may gagawin pa tayo. Agad na tumakbo si Lolo nang marinig niya ang boses ni Rona. Pero paglalim ng gabi, nagulantang na naman ang mga kapitbahay nang makarinig sila ng mga malalakas na paghagis ng mga kasangkapan at babasaging plato sa loob ng bahay ni Rona. Tila binubugbog ni Mateo si Rona. Agad na sumilip ang lolo Miyong ko pero madilim ang bahay at nakasara ang mga bintana kaya hindi niya makita ang nangyayari sa loob pero pansin niyang umuuga ang marupok na bahay na gawa sa kahoy ni Rona sa lakas ng kalampagan. Mateo! Tama na! Nasasaktan ako! Aray! Maawa ka! Itigil mo na yan! Mateo! Wag! Wag si Nanay Doray! Wag! Ito ang gusto mo, diba? Wag si Nanay Doray! Wag! Hindi raw nakatiis ang lolo ko at kinatok ang nakasarang pinto ng bahay ni Rona. Rona! Doray! Anong nangyayari sa inyo dyan? Rona! Ngunit biglang nilamon ng katahimikan ang gabi. Wala nang narinig pa ang lolo Miyong ko. Umuwi si lolo sa bahay at buong gabing nagmatsyag kina Rona. Bakit siya ginulpi ng Mateo? At anong nangyari kay Aling Doray? Yun ang hindi ko alam, Apo. Pero alam mo ba kung ano ang sumunod na nangyari kinabukasan? Ano po, Lolo? Nawala na lang yung Mateo. Tinanong ko pa si Rona kung ano ang nangyari pero hindi siya sumagot.
Nakita ko na lang sa unang pagkakataon na binuksan ni Dora ang bintana ng kwarto niya at doon kumakain ng kanin at tosino. Doray, ang sarap ng kain mo ah. Magaling ka na sa sakit. Maaliwala sa mukha mo. Mukha kang bumata ng 20 years eh. Ano bang nangyari kagabi? Ang lakas-lakas ng iyak ni Rona. Bigla akong pinagsarahan ng bintana ni Doray. Kaya nagpunta ako sa gilid ng bahay nila para sumilip sa bintana. Alam mo Apo, nakita ko na lang si Rona na basang-basa ng dugo ang mga kamay at harapan ng damit. Habang may tinatadtad na karne sa malaking sangkalan. Kinutuban ako Apo. Kailangan ko malaman kung ano yung tinatadtad niya. Mala NBI na nag-imbestiga ang usisero kong lolo. Lalo na nang makaamoy siya ng nabubulok na laman na nagmumula sa loob ng bahay ni Rona. Isang gabi, lumabas daw ang lolo ko at nakita niyang mabagal na naglalakad si Aling Doray. Nadapa daw ito bago bumalik sa loob ng bahay. Patagong lumapit ang lolo Miyong ko sa labas ng kusina nila Rona nang makarinig na lang daw siya ng mga bulungan na nagmumula sa loob ng bahay. Rona, anak. Unti-unti nang bumabalik ang lakas ko. Kaya na kitang tulungan sa gawaing bahay. Nanay Doray, huwag niyo pong piliting maglakad. Hayaan niyo pong bumalik muna ng husto ang lakas niyo. Nanyo, nadapa patuloy kayo. Nasaan ba nagpunta ang anak kong si Geraldo? Hinahanap ko kasi siya kanina sa labas. Hindi niyo po ba naaalala? Iniwan niya na tayo. Hindi ko kayo iiwan. Ako ang mag-aalaga sa inyo, Nay. Kaya huwag kayong mag-alala. Ubusin niyo po itong sinangag at tosino na ginawa ko para tuluyan na kayong lumakas. Si Mateo nasaan na? Hindi niyo po ba naalala ang nangyari kagabi? Ano bang nangyari kagabi? Wala. Umalis na siya pagkatapos siyang katayin ng kalabaw. Buhay pa ang kalabaw ah. Sinilip ko nga kanina sa likod ng bahay. Saan mo ba kinuha ang karning pinangtosino mo? Pahinga na kayo, Nay. Huwag kayo masyado magsalita para lumakas na kayo agad. Halina't aalalayan ko na kayo sa higaan nyo. Nang sumunod na araw, bilang haring tsismoso ang lolo kong usisero, nagdala ito ng lapis at papel bago niya sinundan si Rona para maisulat ang mga maiinit na detalye dahil mukhang marami-raming impormasyon ang makukuha niya. Nang dalhin ni Rona ang kalabaw. May kargang kariton ng kalabaw. Binuhat ni Rona ang isang malaki at duguang sako mula sa loob ng bahay papunta sa kariton bago ito umupo sa kalabaw at umandar papalayo. Patagong sinundan ni Lolo Miyong si Rona papasok sa masukal na kagubatan. Walang nagpupunta sa gubat na yon dahil
Pinaniniwalaan daw ito na pugad ng iba't ibang uri ng mga engkanto, maligno at mga aswang. Tumawid sila sa mababaw na ilog at sa kabila nun ay may bangin. Pumasok sila sa mga nagsisisiksikang malalaking puno at sa dulo nun ay may matataas na damo. Doon huminto si Rona, kaya agad daw nagtago si Lolo Myong sa likod ng isang malapad na puno. Hingal na hingal si Lolo at di niya malaman kung paanong kinaya ng katawan niya na sundan si Rona sa gubat. Tumingin daw muna si Rona sa paligid at nang makasigurong walang tao, ay saka niya hinawi at tinawid ang mataas na damo sakay ng kalabaw at kariton. Nagulat daw si Lolo dahil parang sikreto ang daan na ito. Mas malamig ang hangin, ramdam hanggang buto. Pero mas nagulat daw siya nang mapansin niyang merong layo-layong mga kabahayan. Mukha daw itong hindi kilalang baryo sa liblib. Mas lalong nagulantang si Lolo nang lumabas si Mateo sa isang maliit na kubo at sinalubong si Rona. Binuhat ni Mateo ang dugoang sako papasok sa loob ng maliit na kubo. Sumunod si Rona sa loob kaya naman patagong sumilip si Lolo sa bintana. Binuksan ni Mateo ang sako at lumitaw ang ulo ni Geraldo. Tulog ito at may busal ang bibig. Duguan ang ulo at namumutla na parang paubos na ang dugo. Meron din siyang malaking sugat sa leeg. Lumapit si Rona sa kanya at inalis ang busal sa bibig bago magising si Geraldo. Mateo, Rona, anong gagawin niyo sa akin? Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Kailangan naming mabuhay ng nanay mo. Huwag niyo ako sasaktan. Patawarin niyo na ako. Nanay mo ang nagluwal sa'yo. Siya ang naghirap at nagpakapagod para may malaman ka nung bata ka. Pero anong ginawa mo? Ikaw ang dahilan kaya nagkasakit ang nanay mo. Sinasaktan mo siya. Binubugbog, ginugutom. Kaya dapat lang na ibigay mo sa nanay mong nararapat. Ibigay mo sa kanya ang karne mo. Baliw! Ba't di mo ba ako patayin? Dahil gagawin ka namin tosino, Geraldo. Biglang kinagat ni Mateo ang sugat sa leeg ni Geraldo at sinipsip ang dugo. Tama na! Hindi sana mangyayari to kung naging mabuti kang asawa sa akin. Minahal kita. Sumama at nagtiis ako sa'yo ng mahabang panahon. Mga aswang! Magsama kayo sa impyerno na kabit mo! Rona! Pinsan ko si Rona, pare. At ngayong nasa loob ka na ng kuta namin. Huwag mo na siyang pahirapan pa, Mateo. Hindi natin nakagis ng manakit ng tao. Pero dahil sa sitwasyon ko ngayon, gagawin ko ang nararapat. Mateo, akin na ang isang braso ni Geraldo. Kasya na sa amin to ni nanay ng 2 linggo. Kitang-kita daw ni Lolo Myong kung paano binaklas ni Mateo na parang manika ang isang braso ni Geraldo. Sigaw ito ng sigaw sa sakit
na parang baboy na kinakatay. Nagsusumamo pero huli na ang lahat. Naputol na ang braso ni Geraldo. Bigla raw may pumasok na 2 pang kalalakihan at tuluyang inalis sa sako si Geraldo. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Myong dahil putol na pala ang 2 binti ni Geraldo. Yun daw siguro ang kinakain ng magbiyenan ng mga nakaraang araw. Biglang binutas ang leeg ni Geraldo ng isang payat na lalaki gamit ang matulis na kahoy. Nangisay si Geraldo at tumitirik ang mga mata habang sinasalok ng isa pang lalaki ang dugong tumutulo mula sa butas na leeg ni Geraldo sa malaking lalagyan. Napansin ng lolo ko na nahalata ni Rona na pinanonood niya sila mula sa bintana. Kaya sa takot ay nabitiwan ni Lolo ang lapis at papel at mabilis na nagtatakbo papalabas sa liblib na baryo. Totoo ba yung kwento mo, Lolo? May tagong baryo dito na pugad ng mga aswang? Totoo, Apo. Alam mo ba nung gabing yun, nangamoy tusino sa buong kapitbahay? Tusino? Oo, malamang ginawang tusino ni Rona ang braso ng asawa niya at kinain nila ng biyanan niya. Dahil kilala ko si Lolo na isang tsismoso at usisero, ay hindi ako agad naniwala sa kwento niya. Pero nagpatuloy ang Lolo Myong ko sa pagkukwento. Nang sumunod daw na araw, nakita niya si Rona na naghahalo ng maliliit na hiwa ng karne sa malaking kawa nang biglang dumating ang isang matangkad na lalaki. May dala itong isang case ng beer. Kimpoy, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Ipasok mo na lang sa loob. Sige. Masayang umakyat ng bahay si Rona at ang lalaking tinawag niyang Kimpoy. Siyempre, para mas lalong marinig daw ni Lolo ang usapan, ay lumapit siya sa bintana ng kusina ng bahay ni Rona. Fiesta sa baryo namin ngayon kaya umorder ako ng isang case ng beer para sa asawa ko. Saan na nga ba ang kumpare kong si Geraldo? Puntahan natin sa gubat mamaya. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Kain ka muna. Meron kaming tosino. Heto, may tira pang kanin. Sige. Ano bang ginagawa ni pare sa gubat? Malalaman mo mamaya. Hindi makita ni Lolo ang nangyayari sa loob, pero narinig niyang may naglakad papalabas ng bahay. Manong Myong, kanina pa kayo nakasilip dyan. Halina ho kayo at makisalo sa amin. Naglakas loob ang Lolo Myong ko na magtanong kay Rona.
Rona, Ano yon? ano itong mga karni sa kawa? Karni ba to ng tao? Ah! Ba't niyo naman nasasabi yan? Ba't amoy masangsang na dugo? At ang pula-pula? Hinaluan ko yan ng asukal, asin at toyo. At para pumula, hinaluan ko ng atsyete. Tosino ho yan, Manong Myong. Tusinong kalabaw? Ba't buhay pa yung kalabaw mo? Kaninong karni yung kinakain nyo ng biyanan mo at ng bisita mo? Karni ni Geraldo? Rona, tara na kay Geraldo. Kimpoy, ilagay mo na yung case ng beer sa kariton. Sasakay tayo sa kalabaw. Pupunta tayo sa bahay namin. Dadaan tayong shortcut. Pero bago yon, daanan muna natin si Geraldo sa gubat. Sige. Rona, saan gubat yan? Alam nyo na po yon, Manong Myong. Diba sinundan nyo pa nga ako sa kabilang baryo para mag-angkat ng mga ginawa kong tusino? Ba't kita susundan? Ano ko, usisero? Huwag na po kayong magkaila, Manong Myong. Hindi matatahimik ang usisero hanggat hindi nalalaman ang katotohanan. Pista sa amin, Manong Myong. Gusto niyong sumama? Maghahanda ako ng lechon. Hindi ako kumakain ng lechon. Lalo na kung lechong tao. Lahat ng bagay binibigyan niyo ng kahulugan, Manong Myong. Heto pala yung lapis at papel na naiwan niyo sa gubat nung nanghuli kami ng baboy ramon ni Geraldo at ng kumpare niyang si Mateo. Hindi na raw nakakibo si Lolo pag alis ni Rona at ni Kimpoy, sakay ng kalabaw na may kariton papunta sa gubat. Pagtingin ni Lolo Myong sa bahay ni Rona, nakadungaw sa bintana si Aling Doray. Pinapanood pala sila nito. Tinitigan lang daw siya ng matanda bago siya pinagsarahan ng bintana. Magmula nun, Apo, hindi na nakita pa si Kimpoy, sabi ng mga taga-palengke. Hindi na rin umuwi si Rona sa kanila. Ano pong nangyari sa matandang naiwan sa bahay? Pinuntahan ko si Aling Doray sa labis na pag-aalala ko. Pero laking gulat ko nang hindi ko na matagpuan ang matanda sa loob ng bahay nila. Nawawala rin ang mga gamit niya. Muntik na raw mapilitang lumuwas ng Maynila si Lolo Myong ng sumunod na araw. Dala ng sobrang takot. Alam daw kasi ni Lolo na may hindi normal na gawain si Rona. Aswang o kanibal lamang ang makakagawa sa pagkain ng laman ng tao. Kung ano man ang grupong kinabibilangan ni Rona, ay si Rona lamang ang makakapagpaliwanag. Maraming salamat po, Miss Anne, sa pagkakataong mailathala ang kwento ng aking mahal na lolo. At sana po ay pagpalain panawa ang programa ninyo. Hanggang sa muli, paalam.
Ngayon naman dumako po tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Annalyn Tumapang, Mark A. Duran, Lucring si Lucy, Lindsay Bentilio, Maria Rica Q. Manuzon, Princess Rojas, Eden Lavisto, Raquel Samalca, Hope Rosales, Yen Aranas, Mir Angeline Maulon, Vilma Dian, Emilu Grace Engbino, Mr. Bell Pepper, Ain or Ain Mangumpig, Perlito Cachelar, Suzette Sontosidad, Abigail Solis, Ellen Jungkook, Sam Lee. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comments mula kina Ain Mangumpig, Rosie De Mesa, Amari at Annaliza Apolinario. Ang sabi ni Amari mula sa kwento ni Sister Ana, ngayon ko lang nakita itong YouTube channel na ito pero ang interesting ng mga horror stories kaya pinaulit-ulit ko ang paghanap ng iba pang story. Ganda ng story for this video kasi I can relate kapag tungkol sa mga kurakot na church pastors dahil I'm following a certain church right now and I feel like my inner conflict dahil I don't like how they force us to do something na labag sa kalooban namin. But I don't want to drop names. Sana lang ay kaawaan na lang sila ng Diyos sa mga ginagawa nila. Gusto ko lang talaga maging follower pero pinipilit ako na maging preacher din agad-agad. Sabi naman ni Annaliza, "Good morning mga taga-Takip Silim. Pa-shoutout po sa mga kasama kong nakikinig din ng kwentong Takip Silim. Dito po kami sa Surigao del Norte. Pag gusto kong walang istorbo sa pananahi ko, nakikinig lang ako ng Takip Silim. Napakinggan ko na yata lahat." Sabi ni Ain, "Happy listening everyone mga kapwa ko adik na adik sa channel na itong kwentong Takip Silim at SP. More blessings po. Silent listener from Qatar." Ang sabi naman ni Rosie, "Magandang araw po Miss Anne, Sir Jupiter, Sir Wilmore at sa lahat ng bumubuo ng kwentong Takip Silim. Listening na po ulit. Salamat sa upload ng magagandang kwento. God bless and more power to your channel. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot. Ito ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat."